So, ini-encourage po kayo to open your Bible in Colossians chapter 4, reading from verse 2 hanggang verse 6. Colossians chapter 4, verse 2 hanggang verse 6. For the last time, sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, kabanatang 4, mga talatang 2 hanggang talatang 6. Medyo na-intriga pa rin ako sa iba na hanggang ngayon binabalasan niyo pa rin yung mga Bible. Siguro pagdating ng Bible month natin, we will have an activity, lots of activity regarding the Bible. Excited na ako actually sa mga susunod pa nating mga activity. Yeah, for us to learn more and at the same time to apply everything that, alam mo yan, natutunan natin in the past. Okay? So, bago yan, at babasahin ko na lamang po at pakisundan nyo na lang ng inyong paningin. Okay? Yung Tagalog, nasa screen po natin at babasahin ko po sa English. Continue in prayer, sabi ng Apostle Paul. Watch in the same with thanksgiving. Withal praying also for us that God would open unto us a door of utterance or a door of opportunity to speak the mystery of God or the mystery of Christ, for which I am also in bonds, that I make it manifest as though I ought to speak, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time, lest your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat sa panibagong pagkakataon na kami po ay patuloy niyo pong sinasamahan. Dalangin po namin, Ama, ang inyo pong banal na Espiritu, ang malayang kumilos sa aming pong kalagitnaan, na kami pakapuspusin, pakabanalin ngayong oras na ito. Humingi po kami ng tawad sa aming pong mga kasalanan at kayo nga po, Panginoon, patuloy na maitaas sa bawat aspeto po ng aming paglilingkod. At ngayong oras na ito, sa pamamagitan po ng pakikinig, ay malulhati po namin kayo upang maintindihan at higit sa lahat, maisabuhay po namin ang mga bagay na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So the title of the message for today is The Power of a Spirit-Filled Word. The power of a Spirit-Filled Word. Now, kapag sinabi po nating salita, so marami po itong pinatutukuyan, but most specifically, when we talk about words sa isang mananampalataya, remember, words are powerful. Tama? Sa isang salita, pwede kang makapagpasaya ng tao. Diba? Lalo na kapag ang isang tao ay discouraged. And when a person is discouraged, ang tanging kailangan ng tao na yan ay, syempre, naniniwala, okay? Isang taong naniniwala sa kakayanan ng taong ito. At kapag naramdaman niya yan, pagbato ng salita na sinasabi niyang, naniniwala ako sa iyo. It can give encouragement. Tama? Ganun din naman, sa kabaliktaran, it can also gives us what? Stress or discouragement. Diba? Sa isang simpleng salita, pwede kayong makasakit ng damdamin. Again, words are powerful. Lalo na po pag may mga anak ho kayo. Okay? Be careful sa mga words na ating pong binabato. Kaya nga, alam mo yan, meron pong isang meme, I don't know kung familiar po kayo, but I believe familiar kayo doon, na ang drawing, yung bata, sinasabihan ng masasakit na salita. In what way? Pangit. Yung dila niya, crooked. Yung, nakalabas yung dila. Tapos yung dila niya, nag-e-extend patalikod sa isang magulang na nandoon. Natutuwa dahil pangit yung sinasabi ng bata kasi kung ano yung dila ng parent, ganun din yung maging dila ng bata. Okay? And sabi ko nga kanina, words are powerful. So if our words, alam yan, ay makapangyarihan, kinakailangan po nating ingatan ang salita na ating po mga binibitiwan. Tama po ba? Do you believe in that? Believe or not to believe, it doesn't matter kasi nga ho, ipagbibigay sulit po natin yan sa Panginoon. Hello? Matthew chapter 12 verse 36, tingnan nga po natin.
Matthew chapter 12, verse 36. Ganito po ang ating matutungayan. Matthew chapter 12, verse 36. But I say unto you that every idle word o yung mga walang kabuluhang salita or sabihin ng mga tao, sabi dyan, ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. Wow! So, kanino tumutukoy ito? Sa mananampalataya o sa hindi mananampalataya? It doesn't matter. Okay? Kapag di ka mananampalataya, pagbibigay sulit mo pa rin. Kung mananampalataya ka, ganun din po mga kapatid. Di ba? It gives us a reminder, alam mo yun, na sa bawat na ating pong binitiwan, yung opportunity sana na nakapagbigay ka ng kalakasan, alam mo yun, nakapagbahagi ka ng salita ng Diyos, nakapagbigay ng paalaala sa iyong kapatid. Yun po sana yung ginagawa natin. But sadly, hindi natin yan nagawa. Kaya nga, mabuti na lamang at nagkakaroon po tayo ng ganitong pagkakatipon upang palalahanan po tayo sa mga salita na binibitiwan po natin. Hindi pa kasama dito yung salita kapag kayo-kayo na lang sa inyong mga bahay. Hello? Kamusta yung mga salitang binibitiwan natin? Yung mga salita kapag pinag-uusapan niyo yung tao na hindi siya kaharap. Ang sabi ng salita ng Diyos, ipagbibigay sulit niyo po yan. And imagine that, let's say for example, kung bibigyan tayo ng screen, okay? At ang ipapalabas sa screen na yan, yung mga salita na sinabi mo na hindi naririnig ng kahit na sinong tao. Tanong, maluluwalhati ba natin ang Diyos? Because our goal in this life as a believer in Christ is to give the highest glory sa ating Panginoon. I'm not saying I'm perfect. In fact, marami pa rin babaguhin ng Diyos sa akin. Lahat po tayo, bilang isang mananampalataya, maging malinaw sa puso't isipan natin na ang pagbibigay ng kalwalhatian natin sa Panginoon ay hindi lamang sa pamamagitan ng mabubulaklak na salita tuwing nagte-testimony tayo. Alam mo yan, nakikita kasi ng Diyos. Tama? And James also reminded of us regarding our tongue. Bakit tongue? Anong pinagkaiba o anong similarity niyan? Natural, kung wala kang dila, makapagsasalita ka ba? Di ba? So, the Lord is reminding us. In fact, when we talk or when we speak, di ba? Ano dapat ang nakikita? Una, it should be for the glorification of God. Remember that. Number one, it is for the glorification of God. Meaning to say, sa kalwalhatian para sa Diyos. So kapag tayo po yung nagsasalita, di ba, kinakailangan nagbibigay po ito ng kapurihan lamang sa Panginoon. Kamusta na ang ating pagsasalita? Gaya ng sinasabi ko po kanina. Sometimes, we react based on the situation. Nanagigas niyo yun? Kapag maayos ka, kapag wala kang problema, maayos ang pananalita. Paano pag may problema? Di ba? Kumbaga, ito yung panahon na wag mo kong pagtitripan o wag mo kong gagalitin, makakatikim ka ng pangit na salita. We experience that. So the best thing that you can do is to, alam mo yun, tumahimik ka na lang muna. You pray, and as much as possible, wag muna makipag-interact. Why? Kasi yun yung time na nasusubok ang kahinaan po natin bilang isang mananampalataya. Hindi ho kasalanan ng tumahimik, lalo-lalo na kung sa pagsasalita mo ay hindi maganda, mas mabuti pang manahimik ka na lang, manalangin at humingi ng kalakasan sa ating Panginoon. Nagigets po ba ako? It is for the glorification of God. Kasi kung hindi rin naman tama ang sasabihin mo at hindi rin naman maganda, wag mo nang sabihin. Tama? Pangalawa na ang ating pagsasalita ay nagagamit is for the edification of the believers. Ano ay number 1? For the glorification of God. Ano ay number 2? For the edification o kalakasan sa ikakatibay ng mga mananampalataya. I remember kung correct ako, si Aristotle. Alam ko, narinig nyo na to one time, meron siyang barkada. Sabi niya, pare, may chismis ako. Or may sasabihin ako sa iyo. Pinigilan siya ni Aristotle. Sabi niya, teka lang muna.
alam mo, inaayos ko yung buhay ko no? At ayoko mag-engage sa sismis. Okay? Pero hindi ibig sabihin, hindi pa akin gan. Pero gawin natin ganito. Meron tayong gagawin. Sasalain natin. There are 3 sieve. Okay? Pansala na dapat nating gawin. Unang pansala. Okay? Mabuti ba yung sasabihin mo? Sumagot yung kaibigan, ay hindi, pangit sasabihin ko. So huwag na sabihin sa akin kasi pangit pala or di maganda. Okay? Pangalawang pansala, sabi ng ganon. Ito ba ay nakakatulong? Ay hindi, sabi nung kaibigan niya. Ikakasira ito ng testimony o buhay ng isang tao. Huwag mo lang sabihin. Diba? So, una, ano sabi natin? Mabuti ba ito? Pangalawa, nakakatulong ba ito? Pangatlo, sabi niya, totoo ba yung sasabihin mo? Ay, hindi, kasi narinig ko rin lang. Okay, sige. So, base sa iyo sinabi, hindi maganda, hindi totoo, hindi nakakatulong, wag mo nang sasabihin. That's good, right? Well, although that story, okay, according to history, sabi nila, totoo, but it doesn't matter kasi nga, we believe in the biblical principle. Okay? Kahit ano pa yan, ang tanging nasa isip po natin, ito ba'y makalululahati sa Panginoon? Pangalawa, ito ba'y makapagpapalakas sa di mananampalataya? Ito ba'y makapagbibigay kalakasan sa mga mananampalataya? Kasi kung di rin lang makapagbibigay ng kalakasan, huwag na natin sabihin. If we engage on a talk that involves someone na hindi nyo naman kaharap, wag na lang kung hindi naman natin kayang i-handle. One of the tests for me as a believer, okay, nangyari na rin sa akin to napahamak na rin po ako dyan. So ganito ginagawa ko, every time I speak of someone na hindi siya kaharap, sasabihin ko pa rin, provided, okay, kapag sinabi ko yon, lagi kong isip, present yung tao na yon. Kasi kahit na absent siya, hindi ako matatakot, kasi alam mo yun, kahit kaharap ko siya, ganun pa rin yung sasabihin ko, walang problema, okay ako dun. Nagigets ibig ko sabihin? That's the problem of many believers today. Okay? May mga pagkakataon, mga kapatid, na sa buhay ng isang mananampalataya, nakakasira na pala tayo without thinking, di ba, na ito nga ba'y nakakatulong sa mananampalataya? So that's very important. Kasi nga, sabi nga na Matthew 12:36, so, every idle word. Ano yung the word idle? Alam mo, nakita kayo sa motor yung idle? Yung umaandar lang yung sasakyan, pero wala siyang pinupuntahan. Ganun yung idle. Alam ko kung ano ni Bicoya, nagtatrabaho siya sa Victory. Sa Victory ang ano mo, di ba? Oo. Pag sinabing idle, ganun yun steady lang. Oo, umaandar, pero walang kwenta. Ando, nagsasayang ka lang ng gas. So, ganun din po sa isang mananampalataya. Sabi doon, every idle word, yung walang, alam mo yun, kapakinabangan, yung walang katotohanan, di ba? Kung hindi rin lang maganda, wag na natin gawin. Kasi nga, sabi doon, ipagbibigay sulit po natin yan sa Diyos. Siguro pangatlo na dapat po natin tandaan, when we speak, not just for the glorification of God, not just for the edification of the believers, pangatlo, for the evangelization of the sinners. So kung magsasalita tayo, una, sabi nga natin, makalululahati sa Panginoon. Pangalawa, makapagbibigay kalakasan sa mga mananampalataya. Pangatlo, okay, makapagliligtas sa mga hindi mananampalataya. Now, in our text, at dito po tayo papasok, okay, tingnan po natin ang sabi kasi dyan, Paul is praying for an opportunity. In verse 2, ganito ang sabi, continue in prayer. Sino kausap niya? Mga mananampalataya. Okay? So, if a believer in Christ is engaging in prayer, sa lamang ibig sabihin nun, binababad niya yung sarili niya sa Diyos. Kailangan niya sa isang mananampalataya. If the prayer life ng isang mananampalataya ay hindi maganda, umasa kayo, pati yung bibig niya hindi maganda. Amen? It is the commandment to every believer. Sabi doon, magpakalasing tayo saan? Sa Espiritu at hindi sa alak. Kasi sabi doon, kapag lasing ka sa alak, kung ano-ano yung nasasabi mo,
kung ano-ano yung naiisip mo, kung ano-ano yung nagagawa mo. So ngayon, sabi ng Apostle Paul, huwag kayo magpakalasing sa alak. Magpakalasing kayo saan? Sa Spirito. Kasi in the same effect, yung mga salita na hindi natin dati nasasalita natin. Maganda, bakit? Nasa yung banal na Spirito. Yung naiisip mo, yung ginagawa mo, na dating di mo nagagawa dahil walang banal na Espiritu, pero dahil merong banal na Espiritu, sabi nga ng title ng message po natin, you are being Spirit-filled and Spirit-led, nagiging maayos. So sabi niya, continue in prayer and watch with the same, sabi yan? With thanksgiving. It is so amazing that the Bible is teaching us to utter words of praises, prayer, and thanksgiving. So malaking problema sa isang mananampalataya kung kasiraan ng ibang tao, kahinaan ng ibang tao, ang ating pinag-uusapan. So yung mga bagay na dapat ipagpasalamat, yun dapat sinasalita natin. I remember meron po ako mga kaibigan na ganyan. And kung may kaibigan kayong alam mo yan, yung puro positive lang sinasabi, maganda, samahan niyo po yan. Kasi kung sino yung sinasamahan niyo, panigurado magiging ganun din kayo. Kung hindi man kayo magiging ganun, lagi mapapaalalahanan kayo. Kasi kung magiging kaibigan niyo, yung puro chismis lang, naku, hindi yan makakatulong sa paglago bilang isang mananampalataya. Because if you are talking negative, you are, alam mo yan, entertaining negative in your thoughts, delikado po yan. Kaya nga sabi ng Apostle Paul, manalangin kayo lagi. And watch. Yan ang sabi dyan, no? Watch with the same, ano sabi? Thanksgiving. It doesn't matter kahit ang nakapaligid sa inyo ay puro negatibo. Basta malaga, nakakapit ka lang sa Panginoon. Alam niyo bakit lumulubog ang barko o ang bangka? Dahil ba sa mga tubig na nakapaligid sa kanya? Hindi. Kaya nga sa lumulutang eh. Kailan lumulubog ang bangka at kailan lumulubog ang barko? Kapag nakapasok na yung tubig sa loob. Ganon din sa isang mananampalataya. Bumabagsak ang isang mananampalataya, hindi naman dahil sa nakapaligid. Okay? Anong ginagawa niya? Dapat pinipigilan. Hindi natin kaya kung sa ating sarili, pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu, if you are engaging yourself in reading God's Word, praying, thinking about the things na kinakailangan pagpasalamat sa Panginoon, maingatan ho kayo laban sa pangit na pagsasalita. Nakikinig po ba kayo? Because we need that. Kaya kailangan po yan. Okay? Tuloy po natin. So Paul is praying for that opportunity. Kaya nga sabi niya, verse 3, without praying also for us, that God would open unto us a door of utterance. In our language today, ano ibig sabihin nito? A door of opportunity. Pagkakataon. Dapat pinapanalangin natin ito, mga kapatid eh. Alam mo yan? So when we speak, di ba? It should be yung tatlo na yon. Lagi makakalwalhati sa Diyos. Lagi makakalakas sa di mananampalataya. Lagi makakapagligtas sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. And if we're not doing that, then we fail as a believer in Christ. Kasi totoong mananampalataya, again, binago ng Diyos. Iba siya magsalita. Huwag na tayo magnasa na maging kagaya ho tayo ng salita ng sanlibutan. Nagigets po ninyo? Hello? Paano ba magsalita ang sanlibutan? Mga walang katuturan. Oo, may mga bagay na nakakatawa, pero kung wala namang silbi, anong magiging bunga ng ating buhay pananampalataya? Hindi ho lahat ng masarap ay maganda sa katawan. Chichirya, soft drinks. Parang buhay spiritual din ho yan eh. Hindi porke natutuwa ang sanlibutan, makikituwa ka na rin. Nagigets po ninyo ako? Kasi seryoso ang Diyos sa buhay po natin. If we want to reap, okay, the benefit of growth and the depthness, yung lalim sa pagiging mananampalataya sa Panginoon, ingatan natin yung ating sarili. Yung ating kaisipan, yung ating sinasamahan, yung ating pong pinapractice o yung ating pong ginagawa. Ano yung prayer ni Apostle Paul? Tuloy po natin. Sabi dyan, no? To speak the mystery of Christ for which I am also in bond. Ano nga uli yung prayer niya? Magkaroon ng opportunity. Tama?
upang masalita ang misteryo, okay, ng ating Panginoon. So ano ibig sabihin ito, mga kapatid? Wala siyang gagawin kundi magsalita ng lahat ng kapurihan for the glorification of God and also for the evangelization of the unbelievers. Mga kapatid, kung ang isip po natin ay puro pansarili lamang, alam mo yun, para may masabing maganda sa'yo, or para mag-benefit ka lang, we fail. Dahil sabi ko nga po, ang buhay na mananampalataya, it's not about us, it's about Him. It's about God. Paul is praying to be bold. Tama? Maging matapang. At ang katapangan, wala yan sa mga bagay na pinagmamalaki natin. Ang katapangan na meron po tayo ay nanggagaling dapat sa Diyos. Sa lahat ng bagay. When you stand para magpasalamat sa Diyos, hindi para magyabang. Kundi para maging, alam mo yan, katibayan at katunayan na ikaw ay nakasaksi sa kabutihan ng Diyos. Hindi man siguro natutuwa ang ibang tao, pero dahil yan ang ginawa ng Diyos sa iyo, you can boldly say na, alam mo yan, pinapapurihan ko Panginoon kasi nangyari sa akin ito. Hindi ko kayang gawin to, pero dahil salamat sa Panginoon, alam mo yan, na nagbibigay sa akin ng lakas upang magawa, masabi itong bagay na to, kaya po ako tumatayo sa inyong harapan para magpasalamat sa Diyos. The boldest when we share the gospel to other, alam mo yan, people na hindi pa rin nakakatanggap ng salita ng kaligtasan. Apostle Paul is praying for that opportunity. How many of us, or how many of you, okay, always, alam yan, misses. Lagi, hindi tumatama kasi binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos Diba? Ang ganda na ma-practice ng bawat isa, na sa bawat, alam yan, makatabi natin, makausap natin na hindi mananampalataya, ay maibahagi po natin ang kabutihan ng Diyos. Tatanungin ko po kayo, ginagawa ba natin ito? Alam niyo bakit hindi siya nagagawa? Kasi karamihan sa mananampalataya iniisip or nakagawian na okay lang. Okay? Okay lang kahit, alam mo yan, makikita nila sa buhay. Maraming ganyan sa panahon ngayon. Kaya nga nagpapasalamat po tayo sa Diyos that God is giving us the opportunity, okay, to speak about the goodness of God to the unbelievers. Hindi yung kasi pwede, mga kapatid, na sinasabi mo mananampalataya ka at hindi ka natutuwa sa kaligtasan na meron ka. At para patunayan na ikaw tumantuwa sa kaligtasan na meron ka, hindi mo makontain yung sarili mo na sabihin sa ibang tao yung kaligtasan na tinanggap mo. Not unless kung hindi totoo yan sa'yo. Nagigets? What do you mean by that? Kapag ang isang tao in love, hindi yan titigil ng kakasalita para mai-explain sa lahat ang kanyang naranasan. Bakit? Totoo Tama? If our testimony, doon sa salvation na tinanggap natin sa Panginoon, ay baliwala, talagang baliwala lang na wag natin ibahagi. But if our testimony is true, and our experience, alam mo yun, na nag-lead sa atin kung bakit tayo naligtas ay totoo, dapat po natin ito binabahagi. To be bold in spite of persecution. Nakakulong tong tao na to And yet, he's praying to God, Lord, bigyan niyo po ako ng tapang. Kasi sabi ko nga, ang katapangan ng mananampalataya, wala yan sa posisyon. Wala yan sa kayamanan. Ang katapangan ng isang mananampalataya ay nasa Panginoon. Sabi kasi dyan, praying also for us, o pag-pray nyo kami, that God would open a door of utterance, opportunity to speak. Okay? To speak the mystery of Christ, for which, ang sabi dyan, I am also in bonds. Kung kayo nakakulong, ang isa sa pinapanalangin mo, makalaya. Pero iba yung tao na to. Binabaliwala niya yan. Basta panalangin sa Lord, sa bawat opportunity, mabigyan ng kapurihan ng Diyos. Ang galing nun.
Tama ba? Nakakulong. Anong gugustuhin na nakakulong? Sigurado makalaya. Tayo kayo pinalaya ng Panginoon sa kasalanan. Pinalaya ng Panginoon sa impyerno. Di ba? Ano gagawin natin? Siyempre, mabuhay sa Panginoon. At the same time, ipamalita sa ibang tao yung kaligtasan na tinanggap natin. Ano pa? Paul is praying for an open door of opportunity to tell to others also with wisdom. Verse 4, sabi dyan, that I make it manifest, I ought to speak. Sabi dyan, walk in wisdom toward them that are without. Ngayon, sinasabi niya na hinihingi niya ang katapangan and at the same time, yung katalinuhan na nagmumula sa Panginoon. Paano tayo magsasalita na may katalinuhan? Ibig sabihin na mabulaklak na salita? Hindi po. Ang katalinuhan ay tinutukoy dito ni Apostle Paul na yung kanyang pananalita in line sa pamumuhay. Andiyan pa ba kayo? Ibig sabihin, yung sinasabi niya, nakikita sa buhay. Kaya nga sabi niya, mag-ingat tayo. Sabi diyan, tingnan natin in verse 5. Tingnan natin, verse 5. Okay? Magsilakad kayo na may karunungan ng nasa labas. Nasa labas meaning those who do not believe. Yung mga unbelievers. So to walk with wisdom, alam mo yun, nakikita sa paraan ng pamumuhay. Kasi papaano mo nga naman marerefute, okay, ang taong nagte-testify na kung sa pagsasalita niya, makikita mo sa gawa. Alala ko tuloy, many people, gustong-gusto nila ang nagtuturo, mga pastor, namely, about evangelism, about, alam mo yan, feeding program. Nakakalungkot lang, most of them, kakilala ko, ay hindi nakikita sa paraan ng pamumuhay. Kaya mapalad po tayo as a church, we are doing the press ministry. Because even though meron po silang evangelistic ministry, all of them are not, alam mo yun, hindi lahat halos involved. Ang ginagawa lang ganito, yung pastor lang yung nag-speak street evangelism. Tapos yung iba, nagbibigay lang ng tracts. Walang any connection. Press is different. Kasi sabi natin, naghahanap, kagaya ni Apostle Paul, nagpe-pray tayo ng opportunity, lumalapit tayo sa tao, praying na sana magkaroon ng pagkakataon for you to speak the gospel. Kaya magiging maingat po tayo, tinitignan natin, kinaklasify po natin, kinikilatis natin, kung ito bang taong ito ay open for discussion or open siya to talk about the salvation that is in Christ. Hindi madali, pero kinakailangan maisabuhay. Ang punto kasi natin ganito, papaano natin masasabi ang kagalakan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos kung hindi po natin ito nagagawa? Kasi kung ako bilang pastor, nagagawa ko yan. Nakapag-speak po ako sa mga poor peace, nakapag-speak po ako sa mga police, kaya naman But how about the church? Nagigets po niyo? So dito, again, God is giving us opportunity. So ano gagawin po natin? Dapat po natin i-grab. Dapat po tayo magpagamit sa Panginoon. May Espiritu tayo ng Panginoon, tama? Alam niyo po ba na may Espiritu kayo ng Panginoon? Nararamdaman niyo po ba at kinakausap niyo po ba? At sumasagot din ba ang Banal na Espiritu sa buhay ninyo? I'm not saying no, kausapin mo. Hindi yun. Kundi sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, alam mo yan, in our situation, no? Diba? Siguro naman kahit paano, there are sphere of influence. Kaibigan, kabarkada, sa school. Somehow, alam mo yan, nakakausap niyo po sila. Kasi isip natin ganito okay lang. How about intentionally praying for them? Lord, bigyan niyo po ako ng katapangan. Just like the prayer of Paul.
Na somehow maibahagi ko po ng tama at ng totoo ang iba na salita. Sisimulan ko po sa pakikipagkaibigan. Di ba? Kasi pinanalangin ko na, that's the starting point, panalangin mo eh. Tapos kakaibiganin mo na yan. Tapos kapag naging alam mo yan, nagmimerienda na kayo ng sabay, nagtatanong-tanong ka na ngayon, kamusta na ang buhay? Eto, mahirap na. Sige, pinagpipray kita. Ganyan lang muna. Tapos kapag nakapag-jamming na kayo, nag-attend ka ba ng church? Di ba? Tapos, doon mo na ipapasok. Gagawa ka gagawin mo lahat ng paraan para ma-divert mo yung pag-uusap upang itong taong kausap mo makakilala sa Panginoon. Kasi kung iniisip ninyo sa paglilingkod natin sa Panginoon ay uupo lang dyan at makikinig ng mensahe, we fail as a church. Because even Apostle Paul, nakakulong ho ito. Pero nananalangin siya sa Panginoon, Lord, bigyan niyo ako ng opportunity to speak your word, the mystery of Christ. Diba? Pangatlo, hindi niya lamang pinagpipray yung boldness, hindi niya lamang pinagpipray yung wisdom, pinagpipray din, of course, yung tinatawag po nating clarity or kalinawan. Katapangan, katalinuhan, kalinawan. In verse 5, tuloy po natin, walk in wisdom toward them that are without. Let your speech always, sabi dyan, with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer, ano sabi dyan? Every man. Hindi dahil sa nagtatanong sila. Pero baka may tanong na hindi kayang sabihin na ikaw lang ang pwedeng makapagbigay ng kasagutan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na pinagkaloob sa'yo ng Diyos. It's about time for us, church. Kasi kung hindi po natin sisiyasatin ang ating pananalita, sayang yung oras na binibigay ng Panginoon sa atin. Ngayon pa lang, sinasabi natin sa unbeliever, how about sa believers? Diba? Kung ang laging pag-uusap po ng mga mananampalataya ay hindi sa Panginoon, kahit mananampalataya kayo, you are not having fellowship. Ano yan? Chismisan. Laro. Sige nga, tanongin ko yung mga kabataan, ilang beses na pinag-usapan ninyo personally and joyfully, yung patungkol kay Lord? Sige nga. Mga kabataan, ilang beses na, alam mo yun, hindi yung parang ganito, yung basta nag-uusap lang. Ilang beses? After natin tanong sa mga young people, how about sa adults? Baka mamaya pinag-uusapan nyo, paglipat ng Itbulaga. Mas alam nyo pa yun. Diba? Ano sabi daw ni Joey? Ayaw na namin ng tape. Gusto namin laging live. Gets dito. Nai-gets din nyo? Alam mo, may talino ho tayo eh. Kaso kung yung talino na ginagamit natin sa sanlibutan, ay mukhang sinasayang natin ang oras natin. Ayun na, pabalik na yung Lord. How about use that opportunity to encourage one another? Ano yung encourage namin, Pastor? Pag may problema, encourage mo. Kapatid, patuloy ka Ako rin, may problema. Hindi ko sinasabing mas mabigat yung problema mo sa akin o mas mabigat yung problema ko sa'yo, pero sinasabi ko, magdalanginan tayo. How about talking about the ministry? Kapatid, wala ka ng bread for life. Anong problema, kapatid? Sinasabi niyo po ba yun, mga nakakatanda? Sorry, ang sakit naman nun. Sa mga young at heart. Bakit natin sinasabi? Mahalaga ba ang isang mananampalataya na sa gawain ng Panginoon? Yung totoo. Mahalaga? Ba't hindi kumpleto? May problema tayo kapag may gawain ng church at hindi kayo kasama. Malaking problema ho yun. Kasi anong dahilan ho natin para hindi sumama sa gawain ng Panginoon? Sige nga. Wala kayong makain. Bakit? Sino bang lumikha ng lahat ng bagay? Problema natin, trabaho. Sino bang nagbigay ng lahat ng bagay, ng buhay, ng lakas, ng hininga? Makapagtatrabaho ka ba, hindi ka bibigyan ng hininga ng Diyos?
Kung ang isang mananampalataya ay tunay na mapagpasalamat, hindi niya pinababayaan yung gawain. Gusto yung maging kalakasan sa hindi mananampalataya? Magpaalalahanan tayo. Kapatid, wala ka. Kasi isip kagad natin, ay, mamaya masaktan yung damdamin. Lagi na lang tayong ganun eh. Kaya nga, sabi sa Matthew chapter 7, na laging maling-mali ang application. Kasi lagi lang tinitignan, judge not that ye be not judged. Mali po yun. Ang Matthew chapter 7, tinuturuan tayo ng tamang panghuhusga. Hindi kailanman sinabi na huwag tayong humusga. Or ang sinasabi ko si doon, huwag tayong humusga ng maling paghusga. Nagigets po ninyo? Minsan kasi, Matthew 7, sabi ni Jesus, alam mo yun, judge not. Oh. So lahat na lang open sa inyo, ganun. Hindi yung ganun. So as a believer, kanina unbeliever, ngayon as a believer, dapat, di ba, kalakasan na mananampalataya. May talent na ibinigay ang kapatid, pinagkaloob sa Lord. O, kinakailangan, pasalamatan natin, ikaw bilang sa mananampalataya, encourage. Mo na yung pagsisti. Ako, hiningi ko na natawad kay Lord yan. Di ba? Kapag hindi umayon dun sa standard mo, wala ka naman pakialam doon kasi una sa lahat, hindi naman para sa iyo, para kay Lord yan eh. Ano trabaho mo? Encourage them. Ang problema, hindi mo na nga in-encourage, hindi ka na nga nagbigay ng talent, nilait mo pa. Tandaan nyo every idle word, okay, na sinasabi ng isang tao, sabi ng Matthew 12:36, ang sabi doon, pagbibigay sulit natin sa Panginoon. Paalala yan ng Panginoon sa atin. Amen?